Sabihin mo sa katabi mo, masaya ako ngayon. Dahil nandito ako, nandito ka. At nandito ka, at free ng Panginoon. At pag-usapan natin, ang natin ngayon, ang tema natin ngayon ay expand your territory. Yan. It's my birthday. 17 years birthday ko ngayon. Yung 17 years na para akong hindi na ako mabuhay. At sumuko ng doktor sa akin, sabi niya kay Mrs., kung buhay man yan, mabuhay man, parang lanta na gulay. Kaya August, hindi ko makalimutan yung August na araw. Kaya sabi ko, thank you Pastor Jeff. Inilagay mo sa akin yung August para ito yung August na patuto and then after. Sabi na alas 11, matapos ka na. Pero alam ko, hindi mahaba, kunti lang. Kaya ito, i-invite ko sa harapan si Pastor Art kasi siya magaling na magbasa ng English. Pastor Art, yung isang microphone. Pastor Art, gawin ka ng tatanggi para sa Panginoon naman yan. And, Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Okay. Basahin mo, Pastor. Ito. Ayan. Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Dito na lang po tayo. Tumayo tayo. Tumayo po tayo lahat. Ayan, magaling daw po magbasa ng English. Okay, bilang paggalang po sa salita ng Panginoon, sa lahat po tayo nakatayo at basahin po natin ang Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Verse 1, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Verse 3, I will give you every place where you set your foot. Wow. I will give every place where you set your foot as I promised Moses. Amen. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. Verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. Amen. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Verse 6, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Ang Diyos po magpala sa kanya salita. Thank you, Pastor. Umupo na tayo, mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ngayon, expansion for new territories. Sabihin mo sa katabi mo, expansion for new territories. Ayan. Yung binasa natin. Thank you, Pastor Art, sa binasa natin. Pero basahin pa natin sa, ako naman ito, sa Isaiah 54, verse 2 and 3.
Enlarge the place of your tent. Strengthen your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread out to the right, nasaan ang right? Right, and to the left. Your descendant will dispossess nations and settle in their desolate cities. Yan ang pag-uusapan natin. Ang enlarge, kasi pag yung meaning ng enlarge, tinignan ko sa Google. Nag-Google ako Sabi niya, enlarge means to increase, expand, or add on. So when God adds to your territory, it is going to be something new, unfamiliar place. It will be something you have not seen before. Hindi mo pa nakikita. Ayan. Kaya gusto nyo bang ma-enlarge ang territory natin? Ano ba ang pwede nating i-enlarge? Bago tayo punta tayo sa una, magbigay muna ako ng clue o para maunawaan natin kung ano ang pwede nating enlarge. Dito, yung story ni Josue ay meron ipapagawa ni Lord sa kanya, sa kanila. May Kanaan, may promised land na gusto nilang pupuntahan. Ang tanong ay, para ba sa atin itong verse na ito o chapter na ito? Ang tipo ng Canaan or promised land sa buhay natin, yung langit, yung buhay na walang hanggan. Sabihin mo sa katabi mo, may buhay na walang hanggan. Kaya nandito ka. I-practice na natin yung buhay na walang hanggan, yung nasa langit. Ito yung ginagawa natin, nagpupuri tayo sa Panginoon. Kung hindi ka magaling mag-clap, paano ka nandun sa langit? Kaya, eto, kanina, sabi ko, hiramin ko sana yung pang ng balon. Pero hindi na. Pero meron akong balon dito na binili. Kung gusto nyo, kunin nyo mamaya. Ito, red. Ito yung natin, yung logo natin, red, di ba? May orange. Ito yung gusto ng red. Ito, sino ang volunteer? Sister Jarel at yung harap na siyama. Bigyan nyo silang tig-isa. Tig-isa. Tig-isa sila. Sila, yung mga kapatid natin. Tig-isa. Kuha kayo ng isang balon. Hintayin nyo lang yung instruction, para Huwag nyo munang ibulsa. Huwag nyo lang muna ilagay sa bag nyo. Mamaya na lang. Ayan. And then, bibilang ako. Okay na? Naano na lahat? Okay na? 1, 2, 3. I-blow natin kung paano i-blow. Yung yung maunang mag-blow, count 1 to 7. 1. Count hanggang 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pumunta dito. Yung pinakamalaki. Pumunta dito sa rap. Ang pinakamalaki. Sister Gerald at saka si Sister. Punta kayo dito. Kayo nanalo. Ayan. Kas ba yan? Kas. Ano mo lang, italing mo lang ka na. Ayan. Thank you, sis. Birthday ko ngayon, kaya thank you, sis. Dalawa. Thank you, sis.
Ito ilustrasyon lang pero may kabuluhan dito sa atin. Anong ginawa nyo para lumaki o i-expand yung balon na binigay ko? Hinipan. Paano kayo hinipan? May technique eh. May technique. Alam nyo kung ano ang... isasabihin ko na yung technique. Hinipan, sabi niya yung dalawa, yung iba, si Pastor James, sabi niya, hinipan. Ano pa? Hinila. Sabi ni Mr. Mirna, hinila daw. Ano pa? Ayan. Walang nagsabi na inhale. Ayan. Pag inhale kaya, and then ibubuga mo yung mag-inhale ka muna, and then exhale. And then, yan, sabi ni Mr. Mirna, stretch. Stretch. Ayan. Walang nakaisip. Kanina, piniram na sana yung yung pang ng balon. Walang ikaw sanang nanalo eh. Dalawa sila eh. Hiniram ko sana yung yung pang ng balon. Di ba may hangin yan? Pag mo, stress mo. Yan ang technique ng pag ng balon. Yung pag-ihila mo. At saka inhale. May mga bagay na gusto kong tatlo lang ito. Una, forgetting behind. Inhale. Wala kang kakayanan. Wala tayong kakayanan. Di ba? Wala tayong kakayanan. Kahit magdamag man tayo dito, kung wala yung Holy Spirit sa buhay natin, wala pa rin. Kahit ikaw ang magaling sa guitarist o drum, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, wala pa rin. Inhale. Forgetting behind. Sabi ng 18th centuries, nakita ko, yung sabi nila, yung motto nila, burn your bridges behind. Noong 18th centuries, bakit kaya? Yung mga sundalo, i-burn nila, sinunog nila yung mga tulay sa likod nila. Sinunog nila. Ang ibig sabihin nito, no retreat, no surrender. Wala nang atrasan. Tuloy, sugod. Sabihin mo sa katabi mo, sugod. Tuloy, no retreat, no surrender. Forgetting behind. Wala na. Walang atrasan. Yung pagdadalo natin, pagpupuri natin sa Panginoon, wala nang atrasan. Amen? Wala nang atrasan yan. Sabi niya sa Isaiah 43 verse 18, eto, napakaganda. Burn your bridges behind. Sabi niya, forget the former things, do not dwell on the past. Yan. Kaya pala, ang mga sundalo, sinunog nila yung mga tulay doon sa likod nila. Kasi burn your bridges behind. Sabi niya, forget the former things, do not dwell on the past. Ano pa ang nakaraan mo? Ano ba ang nakaraan mo? Walang, ang Panginoon, hindi, sabi nilang dito, hindi na tinitingnan yung ikaw kung ano ang itsura mo. Ang tinitingnan niya yung puso mo. Amen? Letter A, achievement. Yung achievement natin, yung mga achievement natin sa buhay. Ano ba ang achievement natin sa buhay? Doctorate ka na, nakapag-aral ka sa Harvard University, sa UP, magaling ka na. Pero yung mga achievement mo yan, hindi mo angkinin. Amen? Amen po ba? Yung achievement natin, ibibigay natin sa Panginoon. Magaling ka man mag-gitara, magaling ka man mag-drum. Kaya yung daughter ko, ayan, nung malit pa siya, sabi ko sa kanya, ay dapat matuto kang mag-drum. And then, paano pa? Ay, ganito, stick ang pinapalo ko sa kamay niya. Stick, para magaling mag-drum. Ngayon, marunong naman. Okay naman. Para sa Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Ayan.
Yung achievement natin. Strength, yung kakayanan natin. Yung kakayanan natin, yung strength natin. Ano ba? Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, nung wala ang Panginoon, yung strength, di ba? Yung pag-ihip ng balon, dapat strength. Malakas ka. Ako, medyo mahina na ano ko eh. Pero pag malakas ka, talagang strength natin. Sa Ilocano, pigsa. Ay, huwag yun, masakit yan, pastor. Sabi naman yung kwento, di ba? Sa Tagalog kasi, sa Tagalog, pigsa yan, masakit. Ano yan? Pero sa Ilocano, kalakasan yan. Alam ni Brother Phil yan, kasi sa Ilocano. Strength, yung strength natin. At saka yung talent. Ano ba ang talent mo sa buhay? Di ba? Ang talent natin, magaling magluto. Si Miss, magaling din magluto. Magaling maggitara. Ako, hindi na magaling maggitara. Bakit? Hindi na ako makapag-gitara. Kaliwetan na ako. Di ba? Ano ang talent mo sa buhay? Kung ikaw ay magaling mag-security, security ka. Di ba? Kung magaling kang mag-preach ka, ano mo kay pastor? Sabihin mo sa kanya, magaling ako, pastor. Pwede ba? Ako ang patayuin mo para ako'y magturo? Ay, walang ano dito. Talagang gustong-gusto na pa namin para tayo'y gamitin natin yung mga talent natin sa Panginoon. Kung magaling kang makipag-chismis, wag lang yung chismis na negative. Yung positive, maghapon, pwede kang i-delegate ka sa daldalan. Ay, magkwentuhan kayo, maghapon. may ganun pa ministry. Hindi natin ma-discover yan eh. Maghapon tayo, magdaldalan, pero ang pag-uusapan natin yung salita ng Panginoon. Ayan. Pag-uusapan natin yung kung paano tayo. Kami kay Brother Alvin, magaling kayo magsumayaw eh. Kahapon, sumayaw kami. Nagsumba kami para maalis naman yung tiyan namin, yung malalaki. Ayan. Yung, kung ikaw ay magaling dyan, forgetting behind, sabi niya. Yung knowledge, yung pagkaalam nyo, yung knowledge mo mga kapatid. Napuno yung knowledge natin. Kung minsan napuno yung knowledge natin, yung ulo natin na, alam po na yan. Ako, dignitaries na ako. Graduate na ako sa parang yung mga knowledge mo, alam niyo, ay ako, matanda na, ikaw pa, bata ka pa. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ay, bakit ka bumalik? Kung tama yun. dapat na hindi ka bumalik. Tuloy-tuloy ka lang kung tama yung daan mo. Diba? Ang tanong, bakit ka bumalik? Ayan, yung mga knowledge natin, huwag mo nang sabihin na ikaw ay magaling. Siya po ang magaling, ang Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Siya po ang magaling. Yung ability natin, yung abilidad natin. Kaya, yung abilidad mo, ano ang abilidad mo? Ako, magaling akong kumain. Ano ang abilidad mo? Kayo, magaling mag-gitara, hindi mo kakayanan. Letter F, sabi niya, ng letter F, ayan, pride, yung ego natin. Alam ko na yan. Ay, kung minsan yung salita ng alam ko na yan, ay maano yan eh, medyo delikado. Pag alam mo na yan, paano? Ang tanong, sumusunod ka ba sa Panginoon? Ang tanong. Kaya yung ego natin, meron tayong kanya-kanyang ego, pero i-lay down natin yung natin. Obstacle, mga hadlang, ano ang obstacle? From St. Justus to here, ilang oras, Sister Gerald? 27 minutes, ang layo. Di ba? Mga obstacle, hindi na lang ako pupunta doon. Di ba? Mga obstacle, ano obstacle? Ay, may isno, madulas, dito na lang ako, mag-live na lang ako, mag-online na lang, di ba? Pero yung obstacle natin, ay wala akong naplansa na damit ngayon. Kailangan mas gwapo ka ako kay Brother Ferdy. Hindi naman ako kagapuhan, pero ginagamit ko na rin yung yung talent natin sa Panginoon.
Obstacle. Maraming obstacle sa buhay. Yung pag-ihip ng balon, obstacle na yan. Paano ko ihipan? Naka-lipstick ako. Baka mawala yung mawala yung lipstick ko. Obstacle na yan. And then yung doubt. Totoo kaya yung mga sinasabi ni Brother Perdi. Totoo yan. Kaya totoo yung salita ng Panginoon. Amen? Kaya tayo yung mga obstacle natin every morning, di ba? Every morning, nagdedebo tayo, magbabasa ka. Hindi para sa katabi mo, hindi sa kapitbahay mo, hindi sa sambahay, kasama mo sa bahay, kundi para sa'yo, between you and God. Para yon yung mga obstacle natin. Kung minsan, totoo kaya ito? Ayan, number 1 yan. Number 1. Number 2, para madali tayo. Ayan, forgetting ba, kalimutan na lang natin lahat. Ibig sabihin yan, ayan, i-lay down natin. Sabi ni Pastor noon, naalala ko tuloy, yung si Pastor Jeff, sabi niya sa akin, Tito, mag-preach ka. Sabi ko sa kanya, talagang totoo yung sinabi ko sa kanya. Pastor, hindi ba? Inayaman ko yung offer ni Pastor na mag-preach ako. It takes 1 year pa bago ako nagtumayo dito. Kasi gusto kong ayusin yung buhay ko. Gusto kong saliksikin yung puso ko. Gusto kong i-prepare yung buhay ko para tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod ko sa Panginoon. Pero saliksikin ko yung buhay ko. Kaya sabi ko sa kanya, no, hindi pa. Pero nung sinabi ni Pastor na tumayo ako dito, tumayo ako para sa Panginoon. Amen. Amen. Number 2, para hindi na tayo matagal. Number 2, moving forward. Eto na. Di ba? Nakalimutan natin yung nakaraan. Forgetting ba? Eto na, moving forward. Eto. Ayon si Josue. Moving forward. Hindi nyo, dapat malaman nyo na pag nag-moving forward tayo, may mga kalaban. May talagang gusto nating makangker. Gusto nating mapaglabanan. Di ba? Kaya pinasulat ko, thank you, Gia, ito yung 6. Nasaan ba? Libna. Si Libna. Ayan, yung lugar ng cities. Si Libna ay isang lugar na, sabi niya sa Libna, is a white, a pure, a clean, a brilliant. Magaling siya. Brilliant. So kung sabihin natin cum laude, siya ang pinakamagaling. Ako naman ang, pero si Libna, ito yung magaling. Ito, dapat alam natin. Pero ang pinakamagaling dito sa Libna, dito yung allotted to the priest. To the priest, to the Levi. Yan ang lugar. Kung makuha natin yung Libna, para sa akin yan. Sabi ni Trayvon ng Levi. Di ba? Number 2, yan ang lasis. Lasis ba? Lasis. Yan. Pag ang sabi niya, strong. United. Talagang strong sila. Magaling. Matapang. At saka strong. Yan ang lugar na yan. Talagang, ibig sabihin, mga higante, malalaki, hindi natin kaya. Parang ganon. Pero alam niyo mamaya, sasabihin ko mamaya. And then number 3, Geser. Geser. Ang ibig sabihin ng Geser, isolated, nag-iisa. Wala na, nandun. Sa kalagitnaan, may problema. Isolated, nandun na, isolate. Doon mo makikita kung matibay yung isang kahoy kung nag-iisa. Doon mo makita ang isang Kristiyano kung nag-iisa. Wala lang kasama. Kung meron kayo yung nag-iisa ka lang,
nananalangin sa Panginoon. Ayan. Yan number 4. Yan, eglon. Eglon. Ibig sabihin yung eglon ay baka yan. The bullock. Place of, sabi niya, ito, calf-like. Yung parang baka. Di ba? Sino ba sa inyo ang pwedeng makipaglaban sa baka? Baka sakali. Di ba? Ayaw na natin. Pero yung mga cowboy, ay talagang bilib ka sa mga cowboy. Yung number 5, yan sabi niya, yung Hebron, Community Alliance and Society Friendship. Ayan, magkumpul-kumpul sila. Talagang malakas. Paano mo yung Hebron? And then number 6, Deber. Ibig sabihin yung kamatayan. May kamatayan doon. Gusto mo, nung panahon ng COVID, di ba? Ayaw na natin na papasukin mo lang. Huwag na, doon na lang sa harap ng door mo ang may abasto doon, ay talagang doon ka lang sa door. Bakit dito? Yan number 2, sabi niya moving forward. Ito yung natin. Tinitingnan ko ng oras. Jordan River, verse 4, Joshua 4:23. Ito. Basahin natin. Sabay-sabay. For the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over. The Lord your God did to the Jordan what he had done to the Red Sea when he dried up before us until purihin ng Panginoon. Napakaganda ito. Kung ako ang director noon, ang director ngayon sa pelikula, ito ang gusto ko i-ano ko sa movie. Ay, napakaganda. Biro mo, yung ilog nag-dry up. Yung ilog, sino ba sa inyo may pinakamagaling na sa Niagara Falls ay pwedeng mag-stop? Mag-stop ka dyan. Mag-dry up ka, Niagara Falls. Wala. Si Oswell lang ang nakakagawa. Pansinin niyo, moving forward, mayroong mga ilog na gusto nilang, pero walang imposible sa Panginoon. Di ba? Nag-dry up yung Jordan River. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sabi nila, number 2, Wall of Jericho dapat alam mo, ang Wall of Jericho, sabi nila, hindi lang nag-dry up yung ilog eh. Yung Wall of Jericho, kabaliwan yon sa hindi nakakalam. Biro mo, nagaganyan ka na, nagbabansa ka. Kabaliwan yan. Yung nag-clip ka, nag-hallelujah ka, nag-praise ka, sa tao, sa mundong ito, kabaliwan ang ginagawa natin. Pero sa Panginoon, isang bagay na mahalaga sa Kanya. Amen? Kaya ang Panginoon, nung marcha sila, so Josue, ay talagang nagmarcha sila. Isang ikot, wala pa rin nangyari. 2 ikot, wala pa rin nangyari. 3 ikot. Parang yung iba, na-discourage na yung wala pa rin nangyari. 4, 5, wala pa rin nangyari. Pang-6, Joshua, parang pero si Joshua tuloy-tuloy pa rin. Pang-6, wala pa rin. Pang-7, ay umikot sila at sumigaw sila ang pangalan ng Panginoon. And then na-counter nila yung Jericho. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Na-counter nila Joshua 6:1 and 27. Hindi ko na lang babasahin ito. Kasi pag binasa natin, medyo matagalan tayo. Yan ang natin. Pag binasa natin, ito. Baka nagkaganyan si Siyama, wala na.
Ayan. Pangalawa na yan. Pangatlo, gusto niyo ba na yung gusto nating makangker ay mga giant, mga enak. Anak o anak? Enak. Depende na kasi sa iyo kung anong pronunciation nyo. Anak o enak. Depende na sa iyo. Yung lugar na yan ay may higante. Hindi lang 6-footer, kundi 9-footer. Talagang malakas. Sino ang pinakamatangkad dito sa atin? Ako yata ang pinakamatangkad. Sino ang pinakamatangkad? Si Brother Alan? O, di ba? Ang pinakamatangkad, tinangalan ka doon. Meron ako nakasabay sa tren. Nakasabay ako. Pag, sa tren, ay talagang nakayuko, gano'n. Na yung ulo niya, sa niya, ang tangkad, gano'n ang patingin ko. Ay, higante ito. Pero ang tanong, magaling ba siya mag-basketball? baka talunin ni Dagol. Alam niyo si Dagol? Baka talunin pa si Dagol. Pero sanay lang yan. Kung gusto mo kaya yung mga higante na enak, talagang nila. Tingnan natin mamaya. Letter A, with humility. May pakumbaba. Hindi ka iba yung hambog at saka humble, di ba? Yung hambog, yung yung hambog, pangas ko na Ilocano. Yung Pastor? Mayabang. Mayabang. Di ba? Humility, dapat maging humble tayo. Kung meron tayong makikita dyan, maging humble lang tayo. Kung ang indirection, yan ang maging humble lang tayo. Letter B, sabi niya dito, with courage. Matapang na tayo. Pag nakikita na tayo dyan, matapang na tayo. Letter C, obedient. Mag-obey tayo. Sumunod ka na lang. Huwag kang mag-reason out. Wala ka nang Pag sinabi ng leader natin, go! Go talaga. Ayaw talaga. Ganyan ang dapat sumunod tayo. Ang sabi ng Panginoon ay dapat, sabi ng leader nila, si Josue, go! Sumunod naman sila. Letter D, sabi niya, with God's presence. Yung presence, huwag yung kalimutan. Kaya sabi ko, kung wala ang Panginoon sa buhay natin, kung wala ang presensya ng Holy Spirit dito, wala tayong magagawa ngayon. Umuwi na lang tayo. Wala yung presence ng Panginoon. Kaya napakahalaga yung presence ng Holy Spirit sa buhay natin. Na kung wala ka, sabi ng Panginoon, sabi ng kung wala ka sa amin, wala. Hindi kami tutuloy. Kung hindi ka lang kasama, sabi ni Moses, hindi kami tutuloy. Kung hindi ka lang kasama, sabi ni Joshua, hindi kami tutuloy. Hindi kami pupunta dahil yung presence ng Panginoon ang pinakamalaga sa akin. Kunin mo man lahat sa akin, huwag lang ikaw. Yung presence ng Panginoon, awit yun. Pero huwag lang ang Panginoon. Kunin mo man lahat ang mga bagay na ito, pero ang Panginoon nandun sa puso natin. Amen? And then with power, yung may kalakasan. Yan, moving forward. Yung may kalakasan sa buhay natin. Number 3, sabi ko, taking territories. Number 3 na yan. Taking territories. For God. Letter A, for God. Para sa Panginoon. Hindi natin yung natin, sabi na, not by might, nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. Zechariah 4:6. Yan, hindi yung natin, kalakasan natin, kundi yung kalakasan ng Panginoon sa buhay natin. Taking territories for God. I-shout out natin, isigaw natin, taking for God. Taking territories for God. Isa pa, parang hindi kumbinsido. 1, 2, 3. Yan, taking
territories for God. Letter B, by faith. Kaya ko yan. Hindi ganon. By faith. Pananampalataya. Yung pananampalataya natin, hindi sinabi, sino ba? Dalawa lang ang nakapasok doon sa Wall of Jericho sa Canaan, di ba? Sa Canaan, sino ba ang dalawa? Si Joshua at si Caleb. Meron silang pananampalataya sa Panginoon. May faith sila. Sabi ng iba, parang higante yan. Higante yung mga tao yan. Hindi natin kaya negative thoughts. Pero ang mga dalawa, si Joshua at saka si Caleb, eto, kasama nila ang Panginoon. Amen. Go forward. Letter C, claim and declare it now. I-claim mo na. Sabi na, i-claim mo na. Sa akin na yan. I-claim mo na. I-claim mo na. Nasa kamay mo na yan. And then, letter D, decide what you want. I-decide mo. Sabi ni Josue, decide. Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Decide mo ngayon, ano ang gusto mong makamtan, ang gusto mong makamit sa buhay mo. Let's go and take the stories for God in all spheres of life. Tumayo tayo mga kapatid. Let's go, sama-sama tayo na angkinin, na tapakan yung Kanaan, yung promise ng Panginoon sa buhay natin. Ano ba ang promise ng Panginoon sa buhay natin? Di ba mayroon tayong buhay na walang hanggan? Meron tayong kaligtasan. Sa buhay natin, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon natin. Kung ano ang buhay mo. Kung ano ang gusto mong ma-achieve sa buhay. Ang gusto mong marating. Marahil sa harap mo may mga higante. May mga Jericho. Wall of Jericho. Marahil may mga Anak. O may Libna. O may mga cities na parang hindi mo na kaya. Naalala ko tuloy yung, alam niyo yung story ng Gia family. Salud ako kay pastor at saka yung asawa niya. Sila ay nagsimula sa maliit. Yung sa bahay nila. And then after, may mga tao na nag-wish ng kanilang buhay, nagbigay ng kanilang buhay. And then after, kita ko nung in-invite pa kami sa isang lugar, mabibilang lang sila. Sila noon, hindi pa ako kasama. Na-invite lang ako. Pero nung nagtagal, doon kami sa harap ng Cotones Plaza. Maliit lang. Hakot dito, hakot dyan. Talagang hirap. Pero alam niyo mga kapatid, ito lang nakita ko na sekreto. Kung step by faith, i-step mo yung buhay mo sa Panginoon. Bibigay ng Lord ng tagumpay. Ngayon, may New Brunswick na. Palakpakan natin ng Panginoon. Ngayon, meron na yung St. Justas. Sa susunod, meron ng Calgary. Sa susunod, purihin ng Panginoon. Dahil ito yung gusto nating gawin sa Panginoon. Take new territories for God. Take new territories for God. Yung territory natin, angkinin natin yung buhay. Angkinin natin yung magagandang bagay. Hayaan natin yung balakid. Hayaan natin yung hadlang. Hayaan natin mga hindrances. Hayaan natin ng negative thoughts. Gusto nating ilagay ng Panginoon yung alab o apoy sa puso natin, yung Espiritu Santo na umudyok sa atin, na nagbibigay ng power at lakas sa buhay natin, mga kapatid.
Ngayon na, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Bago tayo manalangin, mga kapatid, awitin natin yung God is good. Yes. Habang inaawit nila, mag-meditate tayo sa kanyang salita. All my life you have been faithful. Test natin ang kamay natin sa Panginoon. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I sing of the goodness of God. Minsan pa, mga kapatid, all my life You have been faithful. yes, Lord, you are faithful. All my life You have you been have good. been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. For the last time, And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. you are faithful, Lord God. Hindi ka nagkulang sa amin. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sige, manalangin tayo, mga kapatid. Ang tanong, nagkulang ba ang Panginoon sa iyo? Meron bang time na isolated ka? Parang gusto mo nang mag-give up. Parang walang nagmamahal sa iyo. Meron bang mga higante sa harap mo? Parang nakikita mo na hindi mo kaya mabibigan, malalaki, matatangkad. Kung mga pagsubok sa buhay, parang ayaw mo na. Pero sabihin ko sa iyo, mga kapatid, hindi mo kaya yan kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Yung Panginoon na sa buhay natin, kasama natin. Kung bakit nagtagumpay si Caleb at si Joshua, dahil kasama nila ang Panginoon sa buhay nila. Ito, ang araw na ito, mga kapatid, magtagumpay tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Parang Joshua at Caleb kami, Panginoon. Ang gusto namin mangkin yung mga territory. Sa trabaho namin, sa ginagalawan namin, sa pamilya namin, kung minsan nag-i-invite kami, Panginoon. Ayaw nilang pakinggan yung salita mo. Parang ini-ignore na nila, Panginoon. Pero maraming salamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na kasama namin. Ano man ang mangyari sa buhay namin, Ikaw ang kasama namin. Mawala man lahat sa mundong ito, Panginoon, basta Ikaw ang kasama namin. Tulungan mo, Panginoon. Ito,
yung GI family, Gia family, Panginoon. Nag-step forward, Panginoon, nakasama ka namin. Meron na kaming anak, meron na anak ng Gia Monton, Panginoon. At sa susunod, may St. Eustace. At lahat ng mga ginagamit mo dito, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Lahat mga tao, mga kapatiran dito na nakikinig sa iyong salita, na paglabanan nila yung araw ng Sunday, Panginoon. Hindi lang maglaba, hindi lang lumaupo, hindi lang mamasyal, kundi iniwan nila yung mga bagay na yan upang saliksikin yung presence mo, Panginoon. Napakaganda, Panginoon. Yung presence mo, Panginoon, nandito sa buhay namin. Pagpalain mong bawat isa sa amin. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Thank you, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Are you guys blessed? Are you guys blessed? Can we shout hallelujah? One more time, can we shout praise the Lord?